araw po. Ito po si Elmer Epistola. Medyo binagyo po tayo ngayong araw na to na rumagasa si Enteng dito sa Pilipinas. Anyway, ngayong gabi po may ibang bagyo tayo pag-usapan. As usual, yung AI po. No? So, ang topic po natin sa vlog na to, ipag-usapan po natin yung mga jobs na kinukuha na ngayon ng AI sa mga tao. Specifically, yung mga jobs po na kailangan ng robot. Kasi marami pong jobs na hindi naman, wala namang robot, pero dahil sa AI, nawala na sa mga tao. For example po, yung drivers, di ba marami na pong self-driving cars ngayon, yung mga taxi cabs sa maraming cities sa US at China. Wala na pong driver yun eh. So, self-driving cars po yung ginagamit. So, pwede nyo isipin na yung kotse itself is the robot. Pero technically, wala siyang ginagamit na robot. Tapos, yung other jobs po na nawala, due to AI, tulad ng customer service representatives, yung malamang yung mga chatbots yung mga tao na kinakausap nyo sa help centers ng mga websites ngayon, malamang chatbot lang yun. Hindi nyo lang nahalata kasi parang tao siya mag-English. Pero it's very possible that it's already powered by AI. Ngayon, even before dumating po yung AI, sa automation pa lang, ang dami nang nawalan jobs nun eh. Wala pang AI to automation lang. So kasama na dyan yung mga sa factories, yung mga nagwe-welding, tsaka nag-i-spray painting ng kotse. Yun, mga robots po yun. Pero wala namang AI yun, pinogram lang na gumalaw ng ganun, paulit-ulit. It's repetitive, so hindi kailangan ng intelligence. Nonetheless, it's automation that took away people's jobs. Tapos of course, yung alam na natin, nung nagkaroon ng ATM, maraming bank tellers din yung na-displace. So that's not AI, pero still it's automation, no? And yung data entry clerks, mga yan. And siguro narinig nyo na sa US din, meron yung mga self-checkout kiosks. Yung sa supermarket, pwede kang, wala nang cashiers eh. Yun yung mga natanggal eh. I-check out mo na lang yung sarili mo. So again, that's automation, not necessarily AI. So ito, i-discuss natin ngayong gabi is talagang AI ang tool na ginamit para makuha yung mawala yung job o ma-replace yung mga nagtatrabaho tao. Pero at the same time, kailangan ng robot naka-pair. Kasi gusto ko lang i-explain or liwanagin ko. In the past videos, lagi ko sinasabi, pag yung AI sinamahan mo ng robot, magagawa to. Malamang marami sa atin, hindi pa masyadong familiar kung ano ba yung robot niya. Kasi alam natin robot, mga Voltes 5, mga ganun, di ba, mga laruan. Pero ito, dito sa video na to, makikita natin, ano ba itong mga robot na to? Na pag may AI sila, para na silang taong gumalaw. So, pwede silang gumawa ng mga trabaho ng tao. Okay? So, naglista po ako ng 5 jobs na sa ngayon pa lang, unti-unti nang kinukuha ng robots na may AI. Okay po? Pero hindi lang ito yung mga jobs na kinukuha ngayon pa lang. Nagsisimula pa ng AI pero unti-unti na itong nakukuha. Marami pa po iba, pero itong 5 to, ito po agad yung nakakuha ko ng video para makita niyo, ma-demo ko sa inyo. So, number 1 job, teachers. So ngayon po may mga robots na very realistic, damitan mo lang yan ng medyo formal or yung hindi casual, parang very professional ang dating. Pwede ng teacher yan. So yan, mga examples yan ng robot na tingin ko pag binigyan mo ng tamang AI, they can act as teachers. Job number 2, soldiers. Yung sinasabi ko nung last episode yung mga soldiers na robots na nakikita niyo sa Terminator, meron na nun ngayon. Ito po ang examples. Actually, yung iba dito, as early as 5 years ago, meron na and lalo pang gumaling. So basically, itong mga soldiers na to, gagamitin sila primarily to carry yung yung mga equipment ng totoong soldiers. Kaya nga minsan may mga aso pa, may mga
mga buffaloes na sila yung magdadala ng equipment ng mga military personnel. Pero I cannot see na itong mga soldiers na humanoid, I cannot imagine na hindi sila pwedeng bigyan ng baril kung kailangan. Kung kailangan, I think those manufacturing these robots can do so. Job number 3, barista / bartender. Sisiw po ito sa robot, yung mga naghahalo ng mga liquids, nilalagay sa container, tapos iaabot sa inyo. Sisiw na po yan ngayon. So, marami na pong examples niyan. So, alam ko marami sa atin nag-aral ng bartending sa TESDA. Okay mag-ala, hindi naman agad mawawala yung jobs. Matagal yung integration naman ng AI to our society. Pero, ang suggestion ko, syempre, dagdag skills continuously para ma-prepare natin yung sarili natin sa future. Just in case hindi na tayo kailanganin. Job number 4 na kinukuha na ng AI, robot na may AI, entertainers. Ang dami na po nito. Sa China, usong-uso po. Minsan, kamukha pa ng totoong artista. Tapos sa Disney, actually, gumagawa sila ng mga robot na kamukha ng mga characters. So, entertainment robots, na po to? Talagang kalat na, lalo pang kakalat. Kasi madali pong gawin to Hindi naman to delikado na pag nagkamali yung robot, may mamamatay. Hindi pa Siguro hindi ka lang matatawa, pero basically entertainment robots. Low risk yan, kaya marami pumapasok yan. And of course, lastly, factory workers. Kanina nabanggit ko, automation pa lang, wala pang AI, marami na napalitan. Yung mga nagwe-welding, nag-spray paint. Kasi repetitive. Pero ngayon, yung mga factory workers na nag-assemble, nagwe-welding, nag-spray paint, at saka nagpa-package ng mga parts, they have AI and vision. So, ibig sabihin, kahit hindi repetitive yung task, bibigyan mo lang siya ng a goal. Like, ilagay mo lahat ng nakikita mong parts na yan dito sa box na to ng maayos. Siya na bahala doon. Hindi kailangan repetitive yung movement niya. Mag-a-adapt yung movement ng kamay niya sa nakikita niyong position ng object. Kasi yung dati, yung walang AI, repetitive yan. Gaganon kailangan yung galaw ng paulit-ulit lang Ngayon hindi. Titingnan nila kung ano yung sitwasyon, mag-a-adapt sila and then gagawin nila yung trabaho to meet the goal. So yun po yung top, hindi naman top. Ito yung naisip ko lang agad, na kasi may video sila sa YouTube na madali kong kunin. Para lang magka-idea tayo, ano ba yung sinasabing robot na may AI? And paano ba nila tatanggalin yung jobs ng mga tao? Ito po yung mga examples, mga robots na dahil may AI sila, pwede na talaga silang, imbis na tao yung gagawa ng trabaho, sila na yung gagawa. Okay? So, yung last video ko, maraming nagtatanong, ibig ko bang sabihin, by 5 or 6 years from now, biglang mawawalan ng trabaho lahat ng tao? Hindi po. Ang sinasabi ko lang, pag dumating yung singularity and yung nadala ng artificial general intelligence, pwede na unti-unti tanggalin yung mga tao kasi meron ng capability machines to do it Pero maraming factors kung ba't gagawin. For example, I think yung mga jobs na mas mura pa rin gawin ng mga tao kaysa ng mga robots, hindi yan papatulan ng mga companies na gumagawa ng intelligent robots. So unahin nila yung mas makakatipid yung company. So matagal na proseso po ito. May mga mauuna tulad ngayon. Ngayon pa lang, wala pa AI pa lang, may mga nawawala na Kasi ito yung mga madadaling tanggalin Di ba? Pero ang sinasabi ko lang is, hindi pwedeng may several decades from now, pwedeng wala na talagang halos taong nagtatrabaho. And depende kung ang nagko-control ng robots is merong busilak na puso, pwedeng kaya hindi tayo nagtatrabaho kasi binibigay na nila sa atin yung mga pagkain, mga damit, mga kailangan natin. Gawa lahat yan ng AI na may robot, binibigay na sa atin ng government kung sino may nagko-control ng AI. Pero on the other hand, pwedeng wala na tayong trabaho kasi wala talagang trabaho.
In which case, tayo yung gagawa ng hanap buhay natin para sa sarili natin. Yun yung sabi kong parang underground economy na hindi na siya konektado doon sa formal AI economy. Kasi ganoon talaga eh. Kailangan natin mabuhay, so gagawa tayo ng paraan. Di ba po? Yun lang po. Sana na-enjoy nyo itong video na to and medyo napaliwanag ko kung anong ibig ko sabihin pag sinasabi kong robot na may AI, pwedeng palitan yung trabaho ng tao. Sana po na naliwanag dito. Again, thank you very much po sa inyong pakikinig. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kahit may bagyo. Thank you po.